Kasaysayan ng Liloan. Ang Liloan ay nagmula sa salitang Lilo, ang lokal na pangalan para sa whirlpool, na makikita sa makitid na daanan ng Panaon Strait na naghihiwalay sa Leyte Mainland at Panaon Island. Noong 1596, ang Liloan ay unang na-institutionalize ng mga Espanyol bilang isang rancheria o isang sitio, isang maliit na rural settlement, sa ilalim ng teritorial na dibisyon ng Arsobispo ng Cebu. Natigil ito sa pagiging sitio ng Cebu noong 1735 nang mahiwalay ang Samar at Leyte sa Cebu upang bumuo ng iisang lalawigan. Noong 1768, nilikha ang Leyte at Samar bilang magkahiwalay na mga lalawigan kasama ang Carigara at Catbalogan bilang mga kabisera ng probinsya, ayon sa pagkakabanggit. Ang buong isla ng Panaon ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Catbalogan, ngunit ang ecclesiastical jurisdiction ay nasa ilalim ng Diocese of Calbayog. Sa puntong ito, ang Liloan ay isang visita o isang maliit na nayon na pinamumunuan ng isang teniente del barrio na hinirang ng encomendero sa Catbalogan upang ipatupad ang utos ng maharlikang pamahalaan ng Espanya. Mula sa pagiging visita ng Catbalogan, ang Liloan ay itinaas bilang pueblo o isang bayan noong 1786 sa pamamagitan ng rekomendasyon ng Franciscan Mission. Noong 1820, ang Liloan ay itinalaga bilang isang matriz, ang inang bayan ng Panaon Island, na may formal na institusyon ng Pueblo Inolinan, tinatawag ngayon na San Ricardo. Noong mga taong 1865 hanggang 1887, ang bayan ng Liloan ay naging cabecera o pinuno ng buong isla ng Panaon. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng malaking papel ang Liloan sa kasaysayan ng daigdig nang mapili ito bilang lugar ng pagsalakay ng mga Amerikano sa pagpapalaya ng Pilipinas mula sa mga mananakop na Hapones. Ang paglapag ng mga sundalong Amerikano sa Liloan ay may mahalagang papel sa karamihan ng mga sumunod na labanan na tumalo sa Japan. Ginamit ng mga bangkang patrol torpedo, PT, ang lock para sa pagpupugal habang malapit ang mga PT tenders, supply ships. Sa panahon ng labanang pandagat sa Surigao Strait noong gabi ng Oktubre 24 hanggang 25, 1944, ang unang PT boat engagement na pinamumunuan ni Ensign Peter Gad, PT 131, ay nagsimula ng labanan at hinaras ang mga Hapones sa labas ng Bohol patungo sa Limasawa, habang nililibot nila ang Panaon hanggang sa maaga ng US destroyer. Sa gitna ng mabilis na mga maniobra ng mabibilis na mga bangkang PT sa gitna ng mabisang putok ng baril ng mas malaki at mas makapangyarihang mga barkong Hapones, marami sa mga bangkang PT ang nakapagbalita ng mga ulat sa radyo na nagbigay kay Admiral Jesse Oldendorf, na namumuno sa armada ng mga Amerikano malapit sa hinunangan, upang ihanda ang kanyang klasikong pagtawid sa isang maniobra sa kolehiyo ng hukbong dagat. Iyon ang huling pagkakataon na ang textbook na maniobra ay ginamit ng isang fleet na nagpapaputok sa malawak na bahagi na naglipol sa Japanese Southern Force Fleet. Sa ilalim ni Commander Charles Parson, ang liaison ni General MacArthur, ang Liloan ay naging take-off point din para sa paglipol sa mga natitirang garrison ng Hapon sa Malitbug at Maasin, habang ang lokal na bayani, si General Ruperto K. Cangleon, ay kasama ng kanyang Leyte Area Command sa labanan sa North Leyte. Noong ika-1 ng Nobyembre taong 1949, pagkatapos ng digmaan, formal na nilikha ni Pangulong Elpidio Quirino ang munisipalidad ng San Francisco sa pamamagitan ng paghahati-hati sa Liloan sa pamamagitan ng Executive Order No. 272 B. Sa Silangan, sa tabi ng bulubunduking Tagaytay simula sa pinagmumula ng Ilog Calian hanggang sa intersection ng nasabing Tagaytay na may hangganang linya ng Liloan Pintuyan. Sa timog, sa tabi ng hangganan ng Liloan Pintuyan,
at D. Sa kanluran sa pamamagitan ng mga hangganan ng munisipal na katubigan kung saan ang munisipalidad ng San Francisco ay magkakaroon alinsunod sa mga probisyon ng Seksyon 2321 ng Binagong Administrative Code. Pagkatapos noon, ang mga baryo ng San Francisco, Marayag, at Santa Paz, na orihinal na nasa ilalim ng administratibong jurisdiksyon ng Liloan ay inilipat sa bagong likhang munisipyo ng San Francisco.